So ito, pakinggan natin itong matinding sinabi ni Senator Amy Marcos. Wala na siyang pakialam wala siyang pakialam kahit kapatid niya pa itong si Bongbong Marcos na presidente ng Pilipinas. Wala siyang pakialam. Ito yung sinabi niya. Pasok, Amy Marcos. Ang problema yung nakaupo. Narito ang Balitang Pinoy TV. Okay, ayan na nga no. Nag-iiyakan na ngayon ang mga kalaban ng mga Duterte. Kasi yung una nating pag-uusapan ay itong si Attorney Conte, no. Ito yung lawyer ng mga sa war on drugs, no. At siya ay pumalag dito sa interim release ni former President Duterte doon sa ICC. Alam mo, Attorney Conte, ang masasabi ko lang sa iyo, galangin mo naman kung ano ang magiging desisyon ng ICC. Kagaya ng kampo ng mga Duterte ay ginalang rin nila kung ano ang desisyon ng ICC patungkol po dyan sa mga ebidensya yung mga gawa-gawa lang. Respeto yan. So guys, yan pa ang una nating pag-usapan mamaya, okay? Pangalawa nating pag-usapan ay ito ngang si Senator Amy Marcos noong nandun po siya sa Malaysia, Kuala Lumpur, sa Maisog, no? Pagtipon-tipon doon sa Independence Day, ay meron itong matinding nabanggit itong si Senator Amy Marcos. Na-shock ang lahat sa sinabi ni Senator Amy Marcos. Actually, itong si Senator Amy Marcos ay wala na siyang pakialam kahit kapatid niya pa itong presidente na si Bongbong Marcos, kahit si asawa itong si Liza Marcos at itong si Martin Romualdez, wala siyang pake. Winaldas nyo ang pera sa pangangampanya. Yan ang sabi ni Senator Amy Marcos. I-analyze natin yan, pakinggan natin si Senator Amy, no? At tayo po ay magre-react sa sasabihin ni Senator Amy dyan, okay? Hintay kayo dyan kasi yan yung highlight natin, yung Senator Amy, no? Okay, pero bago ang lahat, bago natin ito pag-uusapan, help me po na i-like muna at i-share itong video na ito para guys kakalat ito sa taong bayan. Okay, sabay-sabay nating i-like muna at i-share itong video natin, Facebook at YouTube. 1, 2, 3, go! Okay, like and share para maraming makalam. And also guys, paki-subscribe at paki-follow ito para lagi kayong updated sa mga balita na kagaya nito at ma-notify ang inyong mga cellphones kung meron tayong breaking news. Okay? So, kagaya nito, breaking news ito. So, sabay-sabay natin i-follow, i-subscribe, Facebook at YouTube. Ready? Follow, subscribe. 1, 2, 3, go! Ayan, thank you very much. Okay? So, ito, pakinggan natin itong matinding sinabi ni Senator Amy Marcos. Wala na siyang pakialam wala siyang pakialam kahit kapatid niya pa itong si Bongbong Marcos na presidente ng Pilipinas. Wala siyang pakialam. Ito yung sinabi niya. Pasok, Amy Marcos. Ang problema yung nakaupo. Walang apelido kasi tambalos-los. Romualdez po yun at Araneta, sila yung lulong at lalay. Tama po yung sinasabi ninyo. Dapat imbes na linusta yung kabanbayan, ako na magsasabi, masama man ang loob ko, masama man ang loob ninyo. Kahit kapatid ko ang nakaluklok sa Kahit kapatid pa niya, poder, ang totoo, sayang ang pinaggastosan ng ating bansa. Inubos bilyon-bilyon sa ayuda at Imagine. pamimili ng boto. Sabihin na natin ang Grabe. totoo. Ang halalan ay talagang, tama, inaaway na naman po ako ni BP. At parating sinasabi, paltan mo na kasi yung apelyido mo. Sabi ko, ang problema yung nakaupo, walang apelyido kasi tambalos-los. Romualdez po yun at Araneta, sila yung lulong at lalay. ang ano ko dito ang analysis ko dito, wala nang pakialam si Senator Amy. Kahit siya si Senator Amy, kahit siya, mas pinili niya si VP Sara kaysa kanyang brother, kaysa sa kanyang pinsan, kaysa kanyang bayaw ba yung tawag dyan, ni Liza Araneta Marcos. Kasi alam nyo, itong tatlong ito, Liza Marcos, Bongbong Marcos, at itong si Martin Romualdez, itong tatlong ito, wala talaga. They failed as a leader. Alam niya yan. Alam ni Amy Marcos. Kaya, hindi na siya natatakot na sinabi niya, kahit ang nakaupo dyan, kapatid ko, wala talaga. Itong bansang ito, bumagsak dahil sa leadership of my brother. Kaya saan ka makakita ng isang presidente na nilalaglag ka sa sarili mong sister, kapatid mo?
kaya ang sasabihin ni First Lady Imelda Marcos dito? Di ba? Ito na yung pagkakataon ni Bongbong Marcos na linisin ang kanilang pangalan noong panahon ng binatikos ang kanilang tatay. Pero hinayaan ni Bongbong Marcos na masira ulit dahil dito sa kanyang asawa at ang kanyang pinsang tambaluslos. Senator Amy mentioned about billions of pesos winaldas. Hindi ba kayo nahihiya doon? Alam nga naman magsisinungaling itong si Senator Amy Marcos. Kapatid niya yan. Siya na mismo ang nagsabi na billions of pesos ang winaldas. Di ba? Kayong mga bangag vloggers dyan, kayong mga tambaluslos vloggers dyan, hanggang ngayon, bulag pa rin kayo, te? Bulag pa rin? Ang hindi ko maintindihan sa inyo kung talaga bang bayad kayo? Nagtatanong lang ako, ha? Are you really for the country? Di ba? Kung totoo kayong nagva-vlog kayo para sa bansa natin, huwag kayong magpadala sa pera. Alam niyo, sa totoo lang, bilang isang vlogger, kumikita na nga tayo sa YouTube, di ba? Kumikita tayo sa YouTube, huwag na tayong magbulahan. Hindi pa rin kayo kontento? Mga crocodile rin kayo? Grabe. Di ba? Sa akin lang ba? Bakit itong mga kalaban ng mga Duterte, hindi pa rin nila ma-realize na si Senator Amy na nga, no? Ewan ko lang kung kinagamit lang niya itong si BP Sara, pero sinusugal na niya ang pangalan ng kanyang kapatid. Sinusugal niya, hindi niyo pa ba gets? Hindi niyo gets? Sinusugal na niya. Wala na siyang pakialam. Kasi alam niya, sobrang lala na ang leadership ng administrasyong ito. Ha? Tapos ikaw, Claire Castro, may gana ka pang awayin yung kapatid ng presidente? Sasabihin mo pang manggagamit, user, ganon, ganyan? Sila pa ang user ngayon. Na ikaw ang, ha? Ang ubod ng kasinungalingan ng ginagawa mo sa vlog mo. Sabi mo, si Duterte, gagawin raw ng 7 pesos per kilo ang bigas. Saang lupalop ng mundo na maging 7 pesos yan? Ha? Obvious naman, pinakita yung video ni Duterte. Ang tinatawag doon, mabawasan ng 7 pesos. Bobo ka pala Isa ka pa. Itong si Claire Castro, isa ito sa mga dahilan bakit ngayon sobrang bagsak ang rating ng administrasyon. So ito, itong reaksyon ni Attorney Conte dito sa interim release ni former President Duterte dyan sa ICC. Bakit ka ngayon, iyak ka ngayon, ha? Ito, panoorin natin. Ito. A lawyer for drug war victims hopes the ICC would allow victims to weigh in on this issue. Sabi nila, one, ang prosecutor ay pumayag na o hindi mag-oppose. Pangalawa, may pumayag na ring bansa na sasalo sa kanya. So anong problema mo dyan, Attorney Conte? Kung yan ay pasok sa mga requirements ng ICC, wala ka na dun. Pagtuunan mo ng pansin yung ebidensya nyo. I-gather mo yung mga sabi nyo, mga biktima ng war on drugs nyo, i-gather nyo, ipag-solid nyo ang inyong mga ebidensya kasi hanggang ngayon, wala kayong matibay na ebidensya laban kay former President Duterte. At ngayon, mangingialam ka dito sa motion ng legal team ni Duterte. Bakit kayo galit na galit sa 80 years old na dating Pangulo ng Pilipinas? Hindi na nga yan makalakad ng maayos. Akala ko ba, Conte, ikaw ay for human rights? Human rights ka, di ba? Ikaw ay tagapaghanga ng human rights. Now, ikaw ay being selective. Ikaw ay being biased. Alam mo ba kung bakit, Conte? Duterte has also the right. 80 years old na siya. Alam mo yan. Alam mo na kapag 80 years old, no? At nandyan doon sa Netherlands, hindi na yan dapat nasa kulungan. Hindi na yan dapat nasa detention. Hindi na nga bagay sa kanya. Akala ko ba human rights ka, advocate? Akala ko human rights advocate ka. Hindi mo nga maiintindihan, ikaw nga, di ba? Ipinagtanggol mo itong mga biktima ng war on drugs. Na hindi pa nga natin alam, yung mga kinakampihan mo ay may tunay na salarin talaga sa mga nangyayari doon. O yung iba, talagang casualty. Hindi pa natin alam yan. Dapat yan investigahan isa-isa.
Si Duterte rin. Wala pa kayong matibay na ebidensya na makapagpatunay na guilty siya. So ngayon, he has the right. Ang legal team ni former President Duterte sa ICC The Hague ay nagsisikap kung papaano mailagay sa tama ang kalagayan ni former President Duterte. At isa na itong interim release. Okay? Meron po doong requirements ang ICC sa interim release. Respetuhin mo yun. Okay? Akala namin, human rights advocate ka. Right yan ni former President Duterte. Tao yan. Hindi yan demonyo sa pagkaakala nyo. Ha? Kung pagkaakala nyo, demonyo yan, tao pa rin yan. Human rights advocate ka. So meaning to say, kung wala kang pakialam sa kalagayan ni former President Duterte, hindi ka tunay na human rights advocate. Ha? Tanga ka. Sa totoo lang. Ha? Tanga. Dapat alam mo yung posisyon mo eh. Ha? Dapat alam mo. Huwag kang, do not be selective. Dahil si Duterte, wala kang pakialam. Pero dito sa mga, biktima daw ng war on drugs, akala, di pa nga natin siguro kung biktima talaga yan. Nanlaban yung iba dyan eh. Huwag na nating lukuhin yan. At kumbaga ito yung kondisyon eh. Kaya medyo parang, May pagganon-ganon ba siya? Alam mo, Konti, yung una ni mong gagawin mo, no? Ha? Palitan mo yung lipstick mo. Sorry. Hindi pala, sorry. Hindi. Masyado kasi makapal yung lipstick niya eh. Sorry. Mali. Alam mo, gagawin mo, Konti, magdasal ka na lang. Makakatulong pa yan. Ha? By the way, Konti, anong brand ng lipstick mo? Hindi, na-appreciate ko. Maganda yung lipstick niya, Grabe, Parang umabot dito, Lumaki yung lips. Ang ganda na lipstick na. Ang ganda. nakakaano to. Heavily redacted itong version na nakita natin. Hindi natin alam yung ground. Hindi natin alam kung ano yung... Hindi mo pala alam eh. Bakit ka nag-ingay-ingay? Hindi mo pala alam. estado, yung state na patanggap sa kanya. Hindi natin alam yung condition. Naiinggit rin sila kasi meron ng bansa na kukup-kup kay Duterte. Saka-sakaling makalabas siya sa interim release. Naiinggit kayo eh. Yan ang hirap sa inyo. Inggitera kasi kayo. Ito na nga mga kabalita. Ano na ang masasabi nyo patungkol sa balitang ito? Please comment down below mga kabalita. Pag-usapan natin yan sa comment section. At kung di ka pa nakasubscribe sa ating channel, baka naman